Good morning po. Good morning. Merry Christmas sa bawat isa. Merry Christmas. Salamat sa Panginoon uli at atin puling mapapag-aralan ang kanyang salita at atin pong titingnan ang mga nasulat tungkol po sa kapanganakan o unang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Una niyang pagdating dito sa lupa. Sa atin pong pagbabasa ng kanyang salita, basahin po natin ang Matthew chapter 1 verses 22 to 23. Hiniling ko po ang bawat salita ay magsitindig at basahin po natin ang dalawang talata. Matthew chapter 1 verses 22 to 23. Ready? Begin. All this took place to fulfill what the Lord has said to the prophet. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa patuloy na inyong binibigay sa amin na kalayaan at pagkakataon na pag-aralan po ang inyong salita. Salamat po sa maayos na kalusugan na meron kaming lahat para ito, Panginoon, ay aming pakinggan. Panginoon, nawa sa patuloy naming pag-aaral, pagbabalik tanaw sa kung papaano at bakit dumating dito ang Panginoong Jesucristo, nawa ay mas lalo kaming mas lalong lumalim ang aming pong pananampalataya sa inyo, mas lalong tumingkad ang aming pagmamahal sa inyo, sapagkat ito po ay pagpapakita na hindi ka nag-give up, Panginoon, sa amin at talagang ginawa mo ang lahat para kami ay mailigtas, Panginoon. Kaya sa amin pong patuloy na pag-aaral, nawa ay samahan mo kami, tulungan mo kaming maunawaan ito. Ito aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Makakaupo na po kayo. Proud po ba kayo na ang Pilipinas ang may pinakamahabang Christmas celebration? Okay ba yun sa inyo? Yes. Okay? Yes. Okay. Pero alam niyo ba, dineclare lang yan, hindi, nung pinanganak ako, hindi pa yan dinideclare na ang Philippines ang may pinakamahaba or the longest country na celebrates ng Christmas season. No? I think it happened 20 years ago. No? At siyempre nag-start lagi ng September. Di ba? For the past 4 years siguro, basta nag-bear na yan, lumalabas na si Jose Marichan, si Mariah Carey, siya daw ang queen of Christmas si Mariah Carey. Ang king ay si Jose Marichan. Pero, naisip nyo ba, why does Christmas season start in September in the Philippines? Why? It's because of the bear month. Okay, because of the bear months. Okay, thank you, Mateo. So, naisip nyo ba yun? Bakit ginawang ganyan? No? May nakakaalam ba dito? No, bukod sa answer ni Mateo na bear months na siya, puro bear na. To boost the economy. Okay? Because it's Christmas season. Okay? To boost the economy. Okay? So, alam niyo po ba, ni-research ko yan. Bakit September? Actually, unang in-announce yan, last 100 days or 100 days before Christmas. Yan ang lagi nating naririnig sa mga TV stations, di ba? Merong countdown parati. At nag-start yan September 16. Okay? So, inuurong pa ng mga Pilipino, ginawang September 1. Pagpasok ng September 1, pagdating ng 12:01, no, ng September 1, talaga magpapatugtog na agad ng pamasko. Ayon po sa isang sociologist, si Brother Clifford Sorita, ang sabi niya, ang dahilan daw kung bakit dineclare dito sa Pilipinas, ang simula ng Christmas season ng September, hindi ito dahil sa religious reason, but it's for psychological purposes. Wow! Alam niyo kung bakit? Sapagkat pagdarating po ang Christmas, lalo na dito sa atin sa Pilipinas, pagpatak ng December, traffic na. Di ba? Laging rush hour. No? Tapos pagka palapit na ng palapit ang Pasko, yung mga gusto mong bilihin, hindi mo na mabili.
No, yung ibang mga department stores, hino-hoard nila para patasin ang presyo. So, para makapag-prepare daw ng maayos ang mga Pilipino, ginawa nilang September, ang simula ng Christmas season, para yung iniisip mo na style ng Christmas party, ng Christmas celebration, ay kompleto ang kompleto yung, kumbaga, mga paraphernalias na gusto mong makita. Since ang Christmas po, actually, yun nga, gaya na sabi ko last week, commercialized na ngayon. No? Iba na, kumbaga nalayo na tayo sa tunay na dahilan bakit may Pasko. So, ang Christmas says ngayon, it's time for reunion, family gathering. So, ang ginawa ng tayo mga Pilipino, gusto natin basta may mga gathering. Gusto natin yung the best lagi. Maraming handa, masarap ang handa, maganda ang decoration. Ngayon, ang sabi nitong si Brother Clifford Sorita, kung December ka pa mag-start, mag-decorate or magplano, late ka na. No? Kasi, katulad natin, pahirapan ng reservation ng place. Diba, sabi nga ni Alexa, Pastor, hindi ba tayo pwede mag-business meeting para 6 months before ay mapareserve na natin? Tama naman yun, para mapareserve natin yung magandang place na affordable. Diba? Kaya nga, yun nga, inurong nila ng September para makapag-prepare, para maging maganda sa celebration. Yun daw ang dahilan kung bakit ang Christmas sa ating bansa ay September. At saka pagdating nga ng December, traffic na yan, rush hour na. Pero kung sisimulan mo mag-prepare, magplano, from September, di ba? Okay pa, makakabili ka pa ng gusto mo sa murang halaga. Yun daw ang dahilan kung bakit September ang simula ng Christmas season sa atin. Ngayon umaga, mga kapatid, dahil sa ganitong mga sitwasyon na nangyayari, lalo na dito sa atin, ay yung mga totoong kahulugan ng Pasko ay hindi na totoo sa atin. Yung mga kanta, yung mga pangalan, parang wala na siyang kahulugan. Bakit? Sapagkat nafo-focus na yung ating mga attention. Doon sa kung saan tayo inagaw ng komersyalismo. Diba? Diba, pag dadating ang Pasko, muna naisip, magkano kaya ang bonus ko? Diba? Pag darating ang Pasko, ano kaya ang ihahanda ko? Pag darating ang Pasko, paano kaya lagyan ng decoration itong bahay? Di po ba? Kaya ngayong umaga, mga kapatid, again, pag-aralan po natin yung mga pangalan na binigay sa Panginoong Jesucristo nung siya po ay dumating. Po? Ngayong buwan na ito, pinag-aaralan natin, and He shall be called. Napakahalaga po na malaman natin yung mga pangalan sapagkat pagka nakita natin yung mga pangalan na yun, na pag-aralan natin, ang prayer ko, bumalik po sa atin yung tunay na kahulugan at kabuluhan ng Pasko. Last week, nakita natin, His name is called Jesus. Siya ang tagapagligtas. Niligtas niya tayo sa penalty of sin, sa power of sin, at sa presence of sin. Yun ang ibig sabihin ng Jesus. He will save us from our sins. Okay? Ngayon pong umaga, gusto ko pong pag-aralan natin, call Him Emmanuel. Call Him Emmanuel. Ano ba ang ibig sabihin ng Emmanuel? Tsaka bakit ay? Di ba ang sanay tayo sa Emmanuel? Si Manny Pacquiao, alam niyo ba ang pangalan niya? Emmanuel. Ito po ay galing sa Hebrew word, yung Emmanuel. Nung translate nila sa Greek, yun na, naging Emmanuel. Ano yung sabihin ng salitang ito? Emmanuel, sa Hebrew ito, with us. Okay? And then yung L ay God. So, God with us. So, ang Diyos ay sumasa atin. Okay? As I've said, itong mga pangalang ito, bagamat kinakanta natin every December, every Christmas season, hindi ko alam kung
nararamdaman pa natin, nakikita pa natin yung significance nito. Alam nyo, nung pinag-aaralan ko to, ang muna kong naisip, God with us. Ang sunod kong tanong is, so what? Diba? Eh ano ngayon kung God is with us? Anong impact nun sa buhay ko? Ano ang pwedeng mabago sa buhay ko because God is with me? Diba? Madalas na nating narinig ito. Paano, halimbawa, ngayon papasok ng 2025, paano ito magiging totoo sa buhay ko? Itong Emmanuel. Every time maririnig ko yung Emmanuel, every time na maririnig ko itong God is with me, how will this impact my life? Lalo na sa bawat araw ng buhay. Ano ang significance nito? Di mo ba? Kasi alam nyo, hanggat hindi natin nakikita yung significance ito, tatalbog lang ito sa inyong mga tenga ngayong umaga. No? Makikiliti lang ang inyong mga tenga. Di ba? Madadagdagan lang ng information ang inyong pong mga kaalaman about this name. Ang prayer ko ngayong umaga, no? Sa muling paglipas ng bawat araw ng buhay natin, lalo na pagpasok ng 2025. Sa panahon na humaharap tayo sa iba-ibang mga challenges, nawa, every time na maaalala nyo ang pangalan ito, or pag humaharap kayo sa mga challenges, nawa, alalahanin nyo ang pangalan ito. Because, nung pumunta ang Panginoong Jesucristo dito, nung pinangalanan siyang Emmanuel, for them, sa mga Hudyo, malaking significance yun sa amin. I hope magkaroon din ito ng malaking kahalagahan po sa buhay po natin. Sa mga hamon na haharapin natin sa susunod na taon, kailangan po natin si Emmanuel, no? Ang Panginoong Jesucristo. Dito po sa Isaiah chapter 7 verse 14, dito po ay unang binanggit, no, itong call him Emmanuel, no? Sabi niya, therefore the Lord himself will give you a sign, the virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. Dito po, walang translation. Alam niyo kung bakit? Sapagkat alam na nung mga Hebreyo or ng mga Hudyo kung anong ibig sabihin ng Emmanuel. Okay? Bakit pagdating dito sa Matthew, no, may translation, God with us. Alam niyo po ba kung bakit? Sapagkat si Matthew, he's not just addressing the Jews, but also the Gentiles. Tayo. Kung hindi niya yun lalagyan ng translation, hindi yun maiintindihan ng mga hindi. Hindi rin natin yun maiintindihan. Kaya sa kapangyarihan ng Holy Spirit, no, isinulat ni Matthew yung kahulugan ng Emmanuel, God with us. Ngayon, bakit ito sinabi? By the way, ito pong Isaiah chapter 7 verse 14 ay 700 years, no, before Christ. Okay? Kumbaga 700 years bago dumating ang Panginoon, pre-prophesy na that there will be a sign. Ano yung sign? A virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. Ano ba ang nangyari dito? Okay? At ito pa sa Isaiah chapter 8 verse 8, and sweep on into Judah, swirling over it, passing through it and reaching up to the neck. Its outspread wings will cover the breadth of your land, Emmanuel. Ano po ang reason bakit ito sinulat ni Isaiah? Sapagkat nung panahon po na nangyari ito, no, yung kanilang king, si King Ahaz, kung babasahin niyo po yung chapter 6 ng Isaiah, namatay na yung si King Uzziah. Ang sunod ay si King Ahaz. Ngayon, itong si King Ahaz, no po, dahil sa, hindi siya sumusunod sa Panginoon, may balita na yung Assyria, nung unang panahon yan, isa sa mga superpower, Assyria, may balita na sasakupin sila. So natakot itong si King Ahaz. Natakot siya. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Tapos ito pa ang masaklap, no? Dahil nahati na nga ang Israel sa northern and southern kingdom, si King Ahaz ay king ng southern kingdom. Itong taga-northern kingdom, nag-alay pa sila. No, nagkampi pa sila para sugudin din si King Ahaz. O, di ba nakakatakot yun? Pero,
Sabi ng Panginoon kay Isaiah, sabihin mo kay King Ahaz, hindi ka matatalo ng Assyria at hindi ka matatalo ng dalawang. Pero takot pa rin siya. So sabi ng Panginoon, sabihin mo to, itong sign na ito. There will be a sign. Kaya lang, nung sinabi ito ni Isaiah, hindi pa rin naniwala ito si King Ahaz. Hindi pa rin siya sumampalataya. Pero kahit na hindi siya sumampalataya sa Panginoon, pinagtanggol pa rin ng Panginoon itong si King Ahaz doon sa dalawang nag-alay doon sa Northern Kingdom at saka sa mga Assyrians. Pero after 100 years, dahil nga patuloy na naging matigas ang ulo ng mga Hudyo, sila ay nasakop ng Babylon. Okay? So ano po ang ibig kong sabihin? Bakit siya binalik dito sa Matthew chapter 1? No? Sapagkat during that time, for 400 years, for 400 years, walang prophet, walang news, walang guidance ang Panginoon. They are all suffering. No? Alipin sila ng Roman government. Okay? Mapalad tayo po mga kapatid na tayo pinanganak ngayong panahon ito. Pero kung inyong papakinggan ang kwento siguro ng inyong mga lolo, nung tayo ay nasakop ng Espanya, ng Japan, ng mga Americans, ay napakahirap. No? Imagine, alipin ka sa sarili mong bayan. In fact, na-experience pa rin natin yan ngayon. Diba? Tapos ang namumuno sa'yo ay taga-ibang bayan. Ganun na experience. And then, ito nga, merong good news ulit na dumating. God is with us. Okay, so ngayong umaga, ano ang significance nitong Emmanuel na ito? God is with us. May tatlong kahalagahan po na makikita tayo. No? Na ito nakita na nila noon. At sa ngayon, ano po mga kapatid, kahit ito'y kantahin natin paulit-ulit, hindi po talaga natin maintindihan. Hanggat hindi natin nakita kung ano ang magagawa ng Panginoon when He is with us. Okay? Ang unang significance ng presensya ng Panginoon. No? When you know that God is present, when you know that God is with us, peace of mind. He will give you peace of mind. Bakit? Bago ako magtuloy, mahalaga ba sa inyo ang peace of mind? Yes. Kailangan nyo ba yan? Yes. Kailangan natin yan. Di ba? In fact, kahit sa beauty contest, yan ang mga sagot. No? World peace. Di ba? Yan ang sinisigaw. Kahit ngayon sa atin sa Pilipinas, yan ang, kumbaga, unknowing na sinasabi ng ating pong mga puso. Sa kaguluhan sa ating government, no? Sa panggugulo ng China sa atin. Diba? Gusto na natin mag-away, kaya lang alam nyo kung bakit pinipigilan. Kasi too much talaga tayo pagka lumaban tayo. Pero ako, sabi ko nga sa sarili ko, kung ako siguro presidente talaga, kakatakihin ko talaga. May mga iniisip ako mga paraan. Sabi ko sana ako si Superman. Pupunta ako sa ilalim ng tubig, bubutasin ko yung kanilang mga bago para hindi nila malaman na sinugod ng mga ng Pilipino yung kanilang. So, ganun yung mga naiisip ko. Pero, again, ang hirap pagka magulo isip mo. Diba? Pag wala siyang kapayapaan. Okay? Alam niyo po, napakahalaga na meron po tayong peace of mind. Sapagkat kung wala tayong peace of mind, magkakasakit tayo. Hindi tayo makaka-move forward. Hindi tayo mag-improve. Lagi tayong takot. Di po ba? Pero tandaan niyo ito mga kapatid. Nung sinabi ng Panginoon na Emmanuel, God with us. Napakahalaga ng presensya ng Panginoon sa bawat isa. Because God will give us peace of mind. Okay? Na-experience nyo na ba na pumunta sa isang lugar na hindi nyo alam kung paano makakarating doon o pupunta doon? Kabado ka, baka lumampas. Lalo na kung limited yung pera. Pero kung may kasama ka, nakabisado yung lugar na pupunta. Wala, tulog ka. Di ba? Tulog ka.
sa daan. Kasi alam mo, makakarating ka. So ang Panginoon, mga kapatid, dumating siya dito sa atin pong paglalakbay dito sa lupa. God will give us peace of mind because He is with us. Okay? Bakit natin kailangan ng peace of mind? Kasi sabi sa Isaiah chapter 48 verse 22. Basahin niyo po natin. Ready? Begin. There is no peace, says the Lord, for the wicked. Okay. Ang sabi sa Isaiah chapter 48 verse 22, walang kapayapaan ang isang masamang tao. Ano ibig sabihin ng wicked dyan, mga kapatid? Ang ibig sabihin po ng wicked ay mga tao na hindi naniniwala sa Panginoon, hindi nakikinig sa Panginoon, at hindi sumusunod sa Panginoon. Those are wicked people. No? Hindi naniniwala, hindi nakikinig, at hindi sumusunod. At ano ang sabi ng Panginoon doon sa mga tao yun? You will never experience peace. Okay? Laging magulo ang buhay natin. Kaya mga kapatid ngayong umaga, napakahalaga yung ating pagsampalataya sa Panginoon. No? Kung magulo ang buhay nyo ngayon, no? Kung magulo ang isip ninyo, ang puso ninyo ngayon, alam niyo ba kung paano yung tatahimik? Alam niyo kung paano kayo magkakaroon ng peace of mind? Believe in God. No? Listen to Him and obey Him. Okay? Kasi sabi ni Isaiah, no? Sabi sa Isaiah, sabi ng Panginoon, there is no peace for the wicked. And then sabi sa Romans chapter 5 verse 10, for if while we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through His life? Gusto ko pong tingnan natin itong highlighted na to. We were God's enemies. No? Pagka hindi ka sumusunod, hindi ka sumasampalataya sa Diyos, no? You are God's enemy. Siguro, kung si Mayor, takot tayo na maging kaaway. Lalo na ang Diyos. No? Kasi ang Panginoon, hindi lamang siya pumapatay ng katawan. Pumapatay din siya ng kaluluwa. At of course, no match tayo sa Panginoon. No? Kahit na tayo ay mag-reason out, no? Kahit na sabihin natin na wala talagang Diyos, hindi tayo mananalo, no? Sa Panginoon, sapagkat siya ay makapangyarihan. Ngunit, mga kapatid, sabi dito, we were reconciled to Him through the death of His Son. No? Ang ibig mong sabihin, hindi ka pa nakikipag-ayos sa Diyos, gumawa na ng paraan ng Diyos para magkaayos kayo. Magkasundo. Nag-take na siya ng initiative. Eh, sino bang nang away? No? Tayo ang tayo ang laging lumalayo sa Diyos, di ba? Tayo ang laging sumusuway. Pero ang Panginoon pa rin ang naghahabol sa atin. Di ba? Kaya nga yun, yung sinaya kagabi ni Sister B, yung cross, no, yung sign of cross is a sign of God's persistence. No? God's determination para magkabalitan, no? Para mag-reconcile tayo. Gusto ng Panginoon na maging peaceful yung relationship natin sa Kanya. And then, sabi pa po sa John chapter 14 verse 27. Basahin niya po natin. Ready? Begin. Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. So dito po, paalis na ang Panginoon dito, no? Or mamamatay na siya dito. Okay? At yun, nalulungkot na yung mga apostles niya. No? Kasi for the past 3 years, 24/7, magkakasama sila. Nakita nila yung kapangyarihan ng Panginoon. Nakita niya yung paano makipag-usap ang Panginoon. No? And they thought that this Jesus, no, ito yung magpapalaya sa kanila sa Roman government. Pero ang purpose ng Panginoon, kung bakit siya pumunta dito, hindi lamang tayo para palayain sa anumang gobyerno, kundi sa kasalanan. Okay? Ang sabi dito ng Panginoon, peace I leave with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Okay? Yung kapayapaan na ibibigay ko sa inyo ay hindi katulad ng kapayapaan na binibigay ng mundo ito.
Ano ba yung peace na binibigay ng mundo? Walang gulo. Walang gulo. Yeah. By the way, ang ibig sabihin pala ng peace, no? Peace of mind is undisturbed or unaffected. Undisturbed or unaffected. Na kahit magulo yung kapaligiran mo, hindi ka nawawala sa focus mo. No? Yun pa rin. Kung ano yung dapat mong gawin, yun pa rin ang gagawin. Hindi ko malimutan dito yung pagka yung sa NBA, pagka dumayo yung isang team, di ba, pagka mag-free throw, ang daming mga taong manggugulo sa iyo, didistorbohin ka. Sisirain yung concentration mo. At nakakabilib yung kahit ang daming distraction, nakakashoot pa rin. Yun ang ibig sabihin ng may peace of mind. Undisturbed, unaffected. Ngayong umaga, mga kapatid, sa mga challenges, sa mga pressures na na-experience po natin, do you experience peace of mind? Nararanasan niyo ba at masasabi niyo that God is with us? Hindi niyo ba alam na kaya natin gawin yun? Because God is with us. Diba? Dapat meron tayong peace of mind. We should not be affected or disturbed by anything or anyone. Because God is with us. Bakit? Sabi dito, binigyan tayo ng kapayapaan ng Panginoon. Kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Kasi binibigay ng kapayapaan ng mundong ito, yun nga, kailangan walang gulo. No? Kailangan wala kang utang. Kailangan wala kang problema. Pero pwede ba yun? Imposible yun. Di ba? Kasi kung yun ang thinking mo na magkakaroon ka ng peace, kung walang magulo, walang makulit, ay di all your life ay magulo na buhay. Kasi talagang meron at meron mangungulit. Pero ang kapayapaan ay ibibigay sa ng Panginoon. You are undisturbed and unaffected in spite of the chaos around. In spite of the crisis na na-experience. Okay? So, ang sabi pa sa Romans chapter 5 verse 1, may dalawang kapayapaan na ibibigay ito sa atin. No? Basahin niya po natin. Ready? Begin. Therefore, since we have we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So, itong peace with God, no? Dahil nga sabi ko kanina, magkaaway tayo ng Panginoon, pero dahil sa Panginoong Jesucristo, nung siya'y dumating dito, nagkasundo tayo, yun ang ibig sabihin ng peace with God. Na-experience nyo na ba yung nag-away kayo ng kalaro mo? O, peace na. Diba? Nagawa nyo na yun, peace na. O kaya sa mag-boyfriend, o sa mag-asawa, o peace na tayo. Peace na. Ibig sabihin nun, bati na tayo, magkasundo na tayo. Kalimutan na natin yung away natin. Nung dumating ang Panginoong Jesucristo, nung pinangalan na Emmanuel, nung sinabing God is with us, or God with us, binigyan tayo ng peace with God. Nagkasundo tayo ng Panginoon. Okay? Pero kung hindi mo sasampalatayanan ng Panginoon, no, yung kanyang parusa ay nasa atin. Kaaway pa rin tayo ng Panginoon. Pero in spite of that, binigyan niya tayo talaga ng paraan para magkasundo tayo ng Panginoon. Diba? Hindi niya tayo inintay na tayo makipagkasundo. Kasi sa atin, kung sino yung nanakit, no? Kung sino yung nakasakit, ikaw ang dapat makipagkasundo. Diba? Nakaka-insulto yung ikaw na sinaktan, tapos ako po, lalapit. Ako pang gagawa ng paraan para magkasundo kami. Hindi ganun sa atin. Hindi ganun tayo mag-operate mga tao. Pero ganun ang Panginoon. No? Siya ang gumagawa ng paraan. At pinakamatinding paraan ang ginawa. Diba? And then, sabi pa dito sa Philippians chapter 4, verses 6 and 7, lagi po natin itong binabasa. Basahin niya po natin ulit. Ready? Begin. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition,
With thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Mga kapatid, napakaganda ng verse nito. I hope we will memorize this. Kasi, sino dito ang hindi nakakaranas ng problema? No? Sino sa atin dito ang hindi nakakaranas ng worry sa buhay? Lahat tayo, no? Kahit mga bata, ang nagiging anxious na rin. Di ba? Lalo na tayo mga adults. No? Sa dami ng ating mga connections, no? Sa dami ng ating mga nakakasalamuha, sa dami ng mga pressures na nararanasan natin, we need the peace of God. How can we have the peace of God? Let us pray. No? Sabihin natin sa Panginoon, no? Hindi ko kaya ito, Lord. Ikaw na ang bahala. No? Guide me. Help me. Diba? At sabi niya, the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Because of the Lord Jesus Christ, may experience po natin ang peace of God. Kaya kung meron kayong pinagdadaanan na pressure ngayon, no? Or anumang problema, na para bang ang hirap lampasan, no? Tandaan natin, God is with us. And because God is with us, God will give us peace of mind. The peace of God. Okay? So, yun po ang una na makikita po natin, no? Ngayon po nga umagang ito, na kahalagahan ng salitang Emmanuel. Ng salitang God is with us. We will all have peace of mind. Pwede tayong magkaroon ng payapang kaisipan. Bakit peace of mind lang? Hindi kasama yung heart. So usually, pagka may peace of mind ka, sasama na yung heart. No? Kaya, ito ang mahalaga na maayos. Kasi ito yung lagi nakikipaglaban. Alam niyo ba, ang battle ay laging nasa isip? Di ba? At madalas dito tayo natatalo. Kaya napakahalaga na magkaroon tayo ng peace of mind. At yan ang dahilan kung bakit may Pasko. Yan ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon na call His name Emmanuel, which means God with us. So again, pagka meron tayong trouble, sana maalala natin. Pwede akong hindi maapektuhan. Pwedeng hindi ako ma-disturb because God is with me. Pangalawa, presence of hope, no? Nung dumating ang Panginoon dito, no, sa lupa, nagkaroon po ng presensya ng pag-asa. Alam niyo, mahirap kasama, no? Or mahirap sa isang pakiramdam, ay yung wala ka ng pag-asa. Di ba? Anong ginagawa mo pag wala ka ng pag-asa? Ang pinaka-worst mag-suicide. Wala ka ng purpose sa buhay. No? Wala ka ng inaasahan sa buhay. Pero dito, ang ibig sabihin ng hope, basahin nga po natin, ready, begin. A confident expectation of things that are known or unclear. Okay? Pagka, ang ibig sabihin ng pag-asa o umaasa ka, confident ka. Ano? Yung talagang sigurado ka na mangyayaring isang bagay kahit hindi mo pa nakikita o hindi pa siya ganun kalinaw. Diba? At alam nyo, ang pwede lang nating panghawakan ng hope ay ang mga pangako ng Panginoon. Alam nyo kung bakit? Bagamat hindi pa masyadong klaro, no? O hindi natin nakikita mga promises niya, sigurado mangyayari yun. Sapagkat una, makikita natin sa Bible na ang Panginoon ay tumutupad ng mga pangako. Makikita natin sa experiences natin through our testimonies na ang Panginoon siya ay tumutupad sa pangako. Kaya pagka nangako ang Panginoon, pagka nakakita kayo ng pangako sa Biblia, yan po ay mangyayari. Diba? When God came to this earth, nung sinabing Emmanuel, ibig sabihin may pag-asa. No? Excuse me.
Tingnan po natin itong verse na ito sa Ephesians chapter 2 verses 12 and 13. Remember that at the time you were separated from Christ, excluded from citizenship in Israel, and foreigners to the covenants of the promise, without hope and without God in the world. But now in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near by the blood of Christ. Mga kapatid, gusto ko pong makita natin ito. Noong wala pa ang Diyos sa buhay po natin, we are hopeless. Okay? Kahit ano pong pagpupursigin natin na abutin ang Diyos, hindi natin siya maaabot. Kahit na anong pagpupursigin natin na ayusin ang ating pong buhay, improve itong buhay na ito, hindi yun mag-i-improve. Because wala ang Diyos sa buhay natin. Pero nung dumating siya, at nung sinabi niya, God with us, nagkaroon po tayo ng pag-asa. The presence of hope is here. Kaya, mga kapatid, ganito, no? Sa mga precious nga na nararamdaman natin, no? Sana katulad ng Hinebra, never say die. Never say never. Nung ako po ay nag-gym pa, nung masipag pa akong mag-gym, sa pound for pound, meron po akong nakasamang nag-gym. Tinanong niya ako, sabi niya, at nagpakilala akong pastor ako kasi laging tinatanong ano kung work niya. Sabi ko, pastor ako. Sabi niya, pastor, ano ang sports mo? Sabi ko, basketball. Mahilig ako mag-basketball, mahilig ako mag-volleyball. Sabi niya, gusto ko maaral mag-basketball. Sabi ko, ilang taon ka na ba? 26. Sabi ko, parang late na yan. Late. Ay, hindi. Sabi niya gano'n. Never say never. No? Sabi ko, sige. Alam namang sabihin ko dahil hindi ka na matututo. Sabi ko sa kanya, sige. Tapos nakita ko sa TV, na nag-shooting. Pero hindi siya, wala siya sa ligang commercial. Pero nakikita ko sa TV na kasama siya sa mga model na nag-shooting. Okay? So sabi ko, ba? Talagang believe ako sa fighting spirit nitong taong to, no? At nakikita ko rin yung mga real videos niya na talagang siniseryoso niya yung pagbabasketball niya. Nakaka-encourage yung mga ganong tao, no? Sarap makasama yung mga ganon. Yung kahit na tingin mo imposible na mangyari. Imposible ka nang pumasa, imposible ka nang magtagumpay. No, pero nagagawa ng paraan. Alam niyo yun ang magandang balita na dala ng pagdating ng Panginoon. All of us have hope. No? Meron tayong pag-asa. No? Sana lagi nating i-inculcate yan sa ating mga puso at sa ating isipan. There is hope because God is with us. Okay? So, ang sabi pa sa Romans chapter 15 verse 13, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Mga kapatid, ang sinasamba nating Diyos, He is a God of what? Judgment? He is a God of hope. Okay? Kung ikaw ay laging takot sa Diyos na parang feeling mo, paparusahan ka lagi. Di ba? Tama naman, nagpaparusa naman talaga ang Diyos. But don't forget that our God is a God of hope. No? God of another chance. Diba? Kahit na imposible ang sitwasyon, no? Kahit na imposible yung nangyayari sa buhay natin, no? Lagi pa rin tayong umasa. Lagi pa rin tayong manalangin sa ating Panginoon. Why? Because God is a God of hope. Is your God a God of hope? No? Kasi kung lagi kang takot, lagi tayong takot, that means your God is not a God of hope. Di ba? Pero kung ikaw yung tao na laging may pag-asa sa buhay, that means your God is a God. Sapagkat nung ang Panginoon ay dumating dito sa lupa, mga kapatid, yun ang isa sa mga mission na gusto niyang ipakita sa atin. Sapagkat nung unang panahon, no, for 400 years, walang message ang Panginoon sa mga Israelites. Nauubusan na sila ng pag-asa. No?
Hindi na nila alam kung anong gagawin nila. No? Sanay sila, no, simula ng panahon ni Moses, no, for 2,000 years, sanay sila na may instruction ng Panginoon. Pero, pagkatapos ng huling hari, si Zedekiah, at yung huling propeta na si Malachi, wala na for 400 years. So, ang mga Hudyo, no, they just go with the flow. No? At ang nakakalungkot, talagang pinagsamantalahan sila ng mga Romans, ng Roman government. At nakakalungkot. And then suddenly, dumating ang Panginoon. Tayo rin mga kapatid, may panahon sa buhay natin na parang hindi na natin alam kung anong gagawin natin. I hope this message, no, will wake us up. Na talagang kahit napakahirap anong tawag dito? Ma-master itong truth na to. Kasi human as we are, no? Human as we are, talagang ano pa rin tayo eh. Dahil sa mga pressure, sa mga issues, talagang minsan nakakalimot tayo eh, di ba? That God is with us. Kaya natataranta tayo eh. Nahihirapan talaga tayo. Mga kapatid, sa mga panahon yun, pwede bang magpaalalahanan tayo? God is with us. Di ba? God is with us. Okay, so yun po ang pangalawa na makikita po natin na kahalagahan ng pangalang Emmanuel. No? Hindi lamang peace of mind, hindi lamang presence of hope. No? Ang isang pa na gusto ko lang makita dito, tandaan natin mga kapatid, yung mga problema na meron tayo, because God is with us, makakaasa tayo na hindi hanggang doon lang ang buhay natin. Okay? Hindi tayo mananatili ito. No. Itong level na ito, hindi tayo mananatili tayo. Because God is with us, we will overcome. Malalampasan natin. Makakaraos po tayo. Okay? So, thank God, no, dahil dumating ang Panginoon. Because of that, the peace of mind and the presence of hope ay mararanasan po ng bawat sa atin. And ang panghuli, nagli lang ako. Request ni Jai eh. Provision of life. No? Provision of life. Sabi dito sa John chapter 10 verse 10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Okay? Hindi ka lang bibigyan niya ng buhay, but you will have it to the full. Ang ibig sabihin po niyan, yung lahat ng pwede mong ma-experience, no, sa buhay na ito, lalo tigit yung development. Kung ikaw ay susunod, makikinig sa Panginoon, you will experience it. All the fullness of life. Okay? May nabasa akong isang article, sabi diyan, since na alam natin that God is with us, so hindi lamang tayo kailangang yung magtiis sa buhay na ito, tiisin na lang natin. No. Ang sabi niya, because God is with us, we can thrive. No. Pwede ka talaga umunlad. No. Yung status natin ngayon, pwede yung mapalitan. No. Kung ang iniisip mo ay, dito na lang talaga ako, ito lang kaya ko. Hindi po. Sabi ng Panginoon, I came to give you, that they may have life and to have it to the full. Okay? Kaya, mga kapatid ngayong umaga, meron pa, hanggang buhay pa tayo sa mundo ito. Meron pa tayong ilalabas. Meron pa tayong ibubuga. Meron pa tayong magagawa. Meron pa tayong silbi. Ha? Kaya, I hope this will excite us to discover more kung ano man ang ipapakita pa, no? At kung saan pa tayo gagamitin ng Panginoon. Let's just be willing. No, Lord, use me. No? Lagi akong excited pagka nagkakaroon tayo ng, pagka ang topic natin ay gifts, no? Mga spiritual gifts. Kasi I know, ang bawat isa atin nakikita nyo, no? Na
Magugulat kayo na, ba, meron pala akong ganitong gift. Diba? Meron pala akong ganitong kakayahan. Kasi yan ay binibigay sa atin ng Panginoon. At yan ay binigay ng Panginoon, hindi para itago. Diba? Hindi para pang display. Kasi hindi nyo talaga ma-enjoy ang buhay na ito hanggat hindi natin ginagawa yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. At don't worry mga kapatid, lahat ng pinapagawa sa atin ng Panginoon, nag-provide din siya ng mga resources para magawa natin. Totoo na hindi natin kaya talagang gawin. No? Kung sa sarili lang natin. Diba? Pero again, as we study those gifts, makikita mo talaga doon na may mga resources sa church. No? Parang, hanggang ganito na lang ba tayo? Hanggang 15 na lang lagi tayo? Diba? Hanggang 20? Hanggang 24. Bakit yung ibang church, meron silang 5,000? No? Meron silang 10,000. Hindi tayo, anong tawag dito? Hindi yung numbers ang point ko dito. Ang gusto kong makita ay meron tayo, binigyan tayo ng kakayahan ng Panginoon to reproduce. Kasi yun ang plano ng Diyos sa bawat isa. To reproduce. Okay? Mag-disciple tayo, mag-share tayo ng gospel. Okay? Of course, ang jablo, tatakutin lagi tayo. No? Bibigyan niya tayo ng fear. No? Na hindi mo kaya yan, hindi ka magaling magsalita. No? May mga pilosopo kang makakausap. No? Nasasabi ko yan because yan yung aking struggle. No? Every time na nag-share ako ng gospel. Pagka nag-schedule ako ng mag-evangelism, alam niyo ba kung gaano katagal ba ako makapag-share? 2 oras. Lakad ako ng lakad. No? Yung ginawa ko nung last year, no, yung 12 souls every city. 2 hours yun bago ako makapag-share ng isa. Ikot muna ako ng ikot, parang ito pa kaya? Ito kaya? Pwede kaya ito? Busy yan na ito, baka ito magaling. Pero ang napansin ko, basta naglakas ako ng loob na pwede ba akong mag-share ng gas. Ano agad sila? Okay daw po, wala pong problema. Kaya sabi ko, talagang sarili ko lang tinatakot ko. God has given me the ability to share the gospel. Kaya hindi ako dapat matakot. In fact, yun nga, may magandang balita tayo na dapat ibahagi. Diba? At lagi kong iniisip ito, paano kung ikaw yun? Ikaw yung nangangailangan ng magandang balita. Kasi hindi sinabi sa'yo ng mararamdaman. At lalo na kung huli na ang lahat. Diba? Nakakaawa, nakakaiyak yun. Ang gagawin mo lang isasabihin. Okay? So, mga kapatid, ang gusto kong makita natin ngayon po umaga. Ang Panginoon kaya siya nandito to give us a better life. No? Ano ang iniisip nyo na magandang buhay para sa inyo? Yung sabihin mo na, pag na-reach ko to, magandang buhay ito. Ano ang inyong naisip? May sariling bahay, may sariling sasakyan, may maayos na family. Di ba ganun ang naiisip natin? Pero ito po ang na-realize ko as I study this John 10:10. God can give you more. No? God can give you. Mas kaya pang higitan ng Panginoon. Yung iniisip mo na pinakamaganda na pwede mong maging buhay sa mundong ito. God can give you. At ngayon, umaga, as I close, I hope we will not all miss that. Sana hindi natin yun ma-miss or malampasan. Sana hindi natin yun sana maranasan po natin yun. Yung buhay na yun na binigay sa atin ng Panginoon. Para na ma-experience natin yun. No? Dapat makinig tayo at sumunod tayo sa atin pong Panginoon. As I close, ito pong kanta na The First Noel. Ito po ay nasulat noong 13th century. Pero hindi klaro kung sino ang author nito. Maraming yung mga nasa hymns ngayon na nakasulat ay yan yung 18th century na unang pinablish. Pero sabi ay sa history, itong First Noel ay 13th, 14th century na sulat. Ang ibig sabihin itong Noel dito, ito ay French word
O galing sa French word na noveles, na ibig sabihin ay good news. No? At sa English, yun nga, translate na nila ito na Noel, na ibig sabihin nito ay Christmas, the first Christmas. No? Sapagkat yun ang pinakamagandang balita nung dumating ang Panginoong Kristo dito. Pero meron akong nabasang article na ang literal meaning ng Noel, no? Because Christ came, all is well. Okay? Yun daw ang ibig sabihin. Because He came, all is well. Mga kapatid, ngayong umaga, gaano man kagulo ang ating mga buhay, no? Ating nararamdaman. Because Jesus came, all is well. No? All will be well. At nawa ay ngayon 2025, yan po ang may experience natin. Lagi natin panghawakan. God is with us, no? Emmanuel, all will be well. Kahit pinanalangin. Lord, salamat po sa inyong salita. Sorry. You know what we've gone through in 2024. But thank you for the truth that you are with us. Tawarin mo kami kung madalas iniiwanan ka namin. Hindi namin pinapansin ang inyong mga paalaala. Sinasalugat namin, Panginoon, ang inyong mga instruction. I pray, Lord, na as we celebrate ngayong Pasko, magkaroon ng malaking significance ito. Mga pangalang ito na aming pinag-uusapan, pinag-aarap. Thank you for Emmanuel. Thank you for the opportunity of having peace of mind. Thank you for the presence of God. And thank you, Lord, for providing life. I pray, Lord, na ikaw po ang patuloy na gumabay sa amin. Patuloy kami magtapat sa inyo. At may pakita namin sa mga tao that God is with us. At mahikayat din namin sila na when God is with them, they will have peace of mind, they will have hope, and they will have life. Salamat po, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.